Hello everyone! Welcome to Atinor's Kitchen. Ngayon magluluto ako ng puto cake na may ube flavor. Very soft, fluffy, spongy, and super yummy. Lasang-lasa yung ube halaya na nilagay ko. Makunat at saka pinong-pino yung texture. Mararamdaman mo talaga pagka kinain mo na. Napakasarap. Okay, kailangan lang natin ng 1.5 cup na cake flour. Pwede kayong bumili sa palengke nito, medyo mura doon sa palengke. At saka half cup ng white sugar, 2 teaspoon ng baking powder. Sasalain ko lang to para walang bukol-bukol yung aking butter. At hahaluin ko munang mabuti bago ko lagyan ng tubig. Then, i-add ko na yung 1 cup ng water. Imimix ko lang to hanggang sa maging very smooth na yung aking butter. At dahil lalagyan ko to ng ube halaya ay hahaluan ko rin to ng ube flavor or ube food color. Nasa sa inyo na kung gaano ka tingkad or gaano ka light ang gusto nyong kulay. Ito na yung aking 1/4 cup na ube halaya. Bale, tutunawin ko lang to sa less than 1/4 cup na water lang ang ilalagay ko para hindi masyadong maging watery yung aking butter. Then, tutunawin ko tong ube halaya at dudurugin ko yung ibang mga buo-buo para maging very smooth ang aking puto. Then, ihalo na natin sa ating butter. Tsaka ko lang hahaluin itong mabuti hanggang sa mag-combine lahat ng aking ingredients. Pagkatapos niya, itatabi ko muna at ihahanda ko naman ang aking meringue. Meron akong 4 eggs. Bali, egg whites lang ang gagamitin natin dito. Ikakrack ko muna sa isang maliit na bowl para makasiguro na okay yung egg. Minsan kasi pagka kinakrack ko to ay nakakrack din yung yolk niya. At saka minsan ay may sirang egg talaga. Ibibit ko muna sa low speed yung egg whites hanggang mag-frothy. Then, i-add ko na yung 1/4 cup na sugar, unti-unti. Habang binibit ko to, high speed na yung gamit ko. Mag-add na rin ako ng half teaspoon ng cream of tartar. Pwede rin yung half teaspoon vinegar or kaya ay half teaspoon ng lemon juice. Ibit lang natin to high speed hanggang sa mag-stiff peaks form na. Ayan, super stable na. Kahit itaob mo ay hindi talaga siya malalaglag. Ayan, perfect. Ganyan-ganyan ang gusto kong form ng aking meringue. Ngayon, unti-unti ko nang ihahalo ang aking mixture, yung butter, dito sa aking meringue. And then, ifo-fold ko gently. So, unti-unti lang ang lagay hanggang sa maubos natin lahat ng butter. Dahan-dahan lang natin hahaluin. Mas maganda itong ginagamit kong manual hand mixer. So dahil medyo maputla pa siya, ay dadagdagan ko pa ng konting ube flavor or ube food color. And i-fold lang natin gently. Huwag natin i-overmix. May ipin repair din akong cake pan, 22 cm yan. Nilagyan ko ng parchment paper yung bottom at saka yung mga sides niyan para hindi dumikit yung aking cake. Ayan, para maganda ay pakinisin naman natin yung ibabaw bago natin ilagay itong grated cheese. I-scatter lang natin and then lagay na rin natin yung thinly sliced na salted egg. Maganda tong nabili kong itlog na pula dahil hindi to masyadong maalat. Okay, perfect na. Ready to steam na to. Siguraduhin natin kumukulo yung tubig bago natin ilagay yung cake. At lagyan din natin ng cloth yung lid para hindi pumatak yung moist sa cake. Then adjust natin sa medium heat. Steam for 25 minutes. And then pagkatapos ng 25 minutes, i-off na natin yung kalan. At i-check natin ng toothpick yung cake. Pag malinis na lumabas yung toothpick ay okay na to. Takpan uli natin at hayaan natin dyan for 10 minutes. Para hindi masyadong ma-deflate yung ating cake. At pagkatapos ng 10 minutes ay hanguin na natin at pwede na natin tong kainin. Tamang-tama, oras na ng merienda. Tanggalin ko lang yung parchment paper dito sa gilid. Napakaganda at mukhang napakasarap ng aking pagkakagawa. Okay, mag-i-slice muna ako ng isa dahil oras na ng merienda ng aking hubby. Bibigay ko muna sa kanya itong isang slice. Ang sarap nitong i-partner sa kape, sa tea o kaya ay sa juice. Okay, ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung gaano ka-fluffy at saka kung gaano kalambot yung aking puto cake. Sobrang pino ng texture. Ang sarap sa merienda at saka sa almusal. Yan o, nagbabounce pagka pinipress mo. At saka makunat din ito, hindi ito buhaghag. At heto nga pala ang kompletong listahan ng aking ingredients. Screenshot nyo na lang po para meron kayong kopya pag gusto nyo na lang itry. Okay, enjoy and thank you for watching.